Magandang araw mga kapatid. Ngayon po ay March 20, 2026. Pasisimulan po natin ang isang bagong series sa Book of Romans. At coincident po siguro na last March 20 rin, 2021, 5 years ago, ay pinasimulan ko ang Gospel of John at natapos po ito ng halos 4 na taon sa habag at biyaya ng Panginoon. At ngayon po ay pasisimulan naman natin ang Book of Romans at sa habag at biyaya ng Panginoon nawa ay matapos din natin ito kung hindi pa siya babalik. Sa habag at biyaya ng Panginoon ay mangyari ito. Ngayon po sa ating pagsisimula, simulan po natin ang ating pagbabasa sa Roma 1:1. Verse 1 lang po. Sabi po rito, si Pablo na alipin ni Jesucristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, dalangin po namin sa mga oras na ito na bigyan mo kami ng kagalakan, katigatigan at katipagan sa pakikinig ng panimulang katuruan sa Aklat ng Roma. Buksan nawa ninyo ang aming mga puso at isipan sa kapangyarihan ng inyong Santong Espiritu upang maunawaan namin ang kahalagahan ng panimulang katuruan ito tungo sa aming paglagong espiritual alang-alang sa ikapupuri ng inyong pangalan. Ito po ang aming samod dalangin sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Bilang pasimula, sagutin natin ang mga ilang paunang katanungan. Una, gaano kahalaga sa atin na mga mananampalataya na pag-aralan ang Book of Romans? Nais kong malaman nyo na maraming kinikilalang lingkod ng Diyos sa kasaysayan ng Kristyanismo ang nakakilala sa Panginoong Yesus at nagkaroon ng malalim at malinaw na pagkaunawa sa kanyang ebanghelyo sa pamamagitan ng sulat na ito ni Pablo sa Roma. Unang halimbawa, noong AD 386, si Agustin Aurelius na isang North African native at professor ng rhetoric sa Milan, Italy. Siya ay nagkaroon ng pagnanasang magbago mula sa kanyang immoral na pamumuhay kung saan nagkaroon din siya ng isang anak sa hindi niya asawa. Ngunit naisip niya na napaka-imposible at napakahirap magbago. At habang siya ay malungkot na nakaupo sa hardin ng kanyang kaibigan, narinig niya ang mga batang naglalaro na umaawit ng pambatang awit sa wikang Latin, Tolle Legi, nang ibig sabihin ay take up and read. Take up and read. Kunin mo at basahin mo. Nagkataon naman sa hardin na iyon, nasa tabi niya ang isang Biblia na nakatali sa isang mesa ng mga libro. May kung anong nagtulak sa kanya para kunin ito at basahin. Pagbukas niya, ang una niyang nabasa ay ang mga talata sa Roma 13, talatang 13 hanggang 14, at ganito ang sinasabi: mamuhay tayo sa liwanag at huwag guguli ng panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, sa alitan at inggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Jesucristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang matunod ang hilig nito. Nakita ni Augustine na tanging ang Panginoong Yesus lamang ang makapagliligtas sa kanya mula sa makasalanang pamumuhay. Mula noon, sa pamamagitan ng katuruan ng Aklat ng Roma, alam niyo ba na naligtas si Augustine? Siya ay naging Bishop of Hippo, kinikilalang pinakatanyag na theologian sa unang 1,000 taon ng Kristyanismo at isa sa mga kinikilalang Church Fathers na nagbigay ng malawak na pagkaunawa
sa mga katuruan ng Biblia. Ikalawang halimbawa, noong 1515 AD, si Martin Luther na isang dating paring Katoliko at professor ng theology sa Catholic University of Wittenberg, Germany. Habang pinag-aaralan niya ang Book of Romans na nakatakda niyang ituro sa kanyang mga mag-aaral, ganito ang sinabi niya: labis kong inaasam na maunawaan ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ang tanging humahadlang sa aking pangunawa ay ang pahayag na ang Diyos o ang katuwiran ng Diyos o the righteousness of God. Nabasa niya sa Roma 1:16. Dahil inakala kong ang kahulugan ng righteousness o katuwiran ito ay ang katuwiran kung saan ang Diyos ay matuwid o banal at makatuwirang nagpaparusa at humahatol sa mga hindi matuwid. Dahil sa maling pagkaunawang ito ni Martin Luther, inakala niya na ang hinihingi ng Diyos sa atin ay ang maging righteous o matuwid sa pamamagitan ng perpektong pagsunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. Hindi pagsuway at pagkakasala, maging sa pinakamaliit na utos nito at paggawa ng lahat ng kabutihan upang tayo ay kalugdan ng Diyos at hindi parusahan. Kaya sa pagnanais niyang maging matuwid at hindi maparusahan ng Diyos, sa araw-araw, hindi siya mapalagay at hindi siya matahimik hanggat hindi niya naikukumpisal sa paring mas superior sa kanya, maging ang pinakamaliit niyang kasalanan. At sa puso niya, nagkaroon siya ng lihim na galit sa Diyos. Dahil sa hinihingi nitong katuwiran na napakahirap sundin. Sinabi pa niya, araw at gabi ay nagbubulay-bulay ako sa talatang ito hanggang sa maunawaan ko ang katotohanan na ang sinasabi pala dito na katuwiran ng Diyos ay hindi ang katuwirang hinahanap niya sa atin, kundi ang mismong katuwiran niyang ibinibigay sa atin alang-alang sa habag at biyaya niya sa pamamagitan lang ng pananampalataya at hindi dahil sa anumang ating ginawa. Sinabi pa ni Martin Luther, dahil dito, naramdaman kong muli akong isinilang at nakapasok sa paraiso sa isang bukas na pinto. Ang talata ding ito ni Pablo ay naging daan para sa akin patungo sa langit. Matapos na maunawaan ito ni Martin Luther, lalo pang nabuksan ang kanyang isip sa pangunawa, kaya ipinaskel niya ang kanyang 95 thesis sa pintuan ng Wittenberg Catholic Church sa Germany, kung saan isa-isa niyang inilagay ang mga maling katuruan ng Katoliko na kanyang pinoprotesta na mabago bilang paring Katoliko. Kaya nga nagkaroon ng Protestant Reformation dahil sa pagkaunawa ni Martin Luther sa Book of Romans. Hindi na natin iisa-isahin pa. Andiyan ang mga reformer na sila John Wesley, John Calvin, William Tyndale, at marami pang kilalang theologian at preacher sa kasaysayan ng Kristyanismo ang nakakilala sa Panginoon at nagkaroon ng malawak na pagkaunawa sa Ebanghelyo nang mabasa nila ang Book of Romans. At maging ang karamihan sa atin ay naligtas at nang maunawaan natin mula sa Book of Romans ang ilang mga katotohanan. Unang katotohanan, nalaman natin sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos na siyang pamantayan ng katuwirang hinihingi niya sa atin. Ikalawang katotohanan, nalaman din natin sa Roma 6:23, na ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Hindi lang sa pisikal na kamatayan, kundi ang ikalawang kamatayan sa impyerno.
Ikatlong katotohanan, nalaman din natin sa Roma 5:8, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ikaapat na katotohanan, nalaman din natin sa Roma 10, talatang 9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kaya napakasarap isipin na ngayon, tayo ay nagpapasimulang mag-aral sa Book of Romans kung saan sa kasaysayan ng Kristyanismo napakaraming lingkod ng Panginoon ang naligtas, napagpala at nagkaroon ng malalim na relasyon at pagkakilala sa Panginoong Hesus at sa kanyang ebanghelyo. Kaya idalangin natin na kung paano sila napagpala at napalago ng Panginoon sa pamamagitan ng Book of Romans. Nawa sa habag at biyaya ng Panginoon, ganoon din tayo mapagpala at mapalago ng Panginoon habang matiyagaan nating pinag-aaralan at sinusubaybayan ang Book of Romans. Ikalawa, ano ba ang Book of Romans? Sa 27 aklat ng Bagong Tipan, matapos ang 4 Gospel ng Matthew, Mark, Luke, and John, at matapos ang aklat ng mga gawa, sumunod ang 21 sulat ng mga apostol bago ang pinakahuling aklat ng pahayag. At sa 21 sulat sa Biblia, ang Book of Romans ang pinakauna at pinakamahaba sa lahat ng sulat o epistle sa Bagong Tipan. Tanong, inilagay ba na pinakauna sa pagkakasunod-sunod ang Book of Romans dahil ito rin ang pinakaunang naisulat ni Pablo sa 13 niyang sulat? Hindi po. Sa katunayan, ang Book of 1 Thessalonians ang una niyang naisulat. Tanong, ito ba ay dahil sa ang Book of Romans ang pinakamahabang sulat sa 21 sulat sa Biblia? Hindi rin po. Kung ganon, bakit ito inilagay sa pinakauna at paano ginabayan ng Panginoon ang mga unang mananampalataya na nagsaayos ng pagkakasunod-sunod ng mga aklat sa Biblia? Sagot, dahil ito ang pinakamahalaga at pinakapundasyong katuruan sa 21 sulat sa Biblia na siyang naglalaman ng mahalaga, malinaw at malalim na pagkaunawa at katuruan ng Ebanghelyo. Nauna itong ilagay upang matapos itong mabasa, mas madali nang mauunawaan ng iba pang susunod na sulat. Ikatlo, sino ang sumulat nito at sino ang sinulatan? Sa Roma 1:1, sabi rito si Pablo na alipin ni Jesucristo. Inunang inilagay ni Pablo ang pangalan niya dahil siya ang sumulat nito. Pagdating sa talatang 7, sa lahat ninyong nangasa Roma, inilagay naman niya dito ang Roma na siyang kanyang sinulatan o mga mananampalataya sa Roma. Sa unang 7 talata, nakapaloob din dito ang pagbati na karaniwang ginagawa ni Pablo sa kanyang mga sulat at kadalasan ay nasa 1 hanggang 2 pangungusap lamang. Ang kaibahan ng sulat niya sa Roma, mas mahaba ang pagbating ito na umabot ng 7 talata. Ikaapat, bakit mas mahaba sa karaniwan ang paunang pagbati dito ni Pablo? Sagot, una, dahil nga sa 13 sinulatan niya, tanging ang mga taga-Roma ang hindi pa niya napuntahan at naturuan ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, hindi siya kilala ng karamihang mananampalataya doon. Kaya kailangan pa niyang ipakilala ng mas mahaba kung sino siya. Ikalawa, kaya inabot ng 7 talata ang kanyang pagbati dahil isinama niya dito kung ano ang layunin niya sa pagsulat. At iyon ay ang maiksi niyang pagpapakilala kung ano ang Ebanghelyo na nakatakda niyang palawakin sa mga susunod na kabanata. Ikalimang katanungan, saan at kailan ito isinulat
ni Pablo. Isinulat ito ni Pablo nang siya ay nasa Corinto sa huling bahagi ng kanyang ikatlong missionary journey sa pagitan ng 56 to 58 AD. Kumpara sa ibang sulat na isinulat niya, wala siyang partikular na katuruan o problema na tinatalakay dito. Bakit? Dahil katulad ng nasabi ko kanina, sa 13 sulat ni Pablo, tanging ang Roma ang lugar na hindi pa niya narating o naturuan sa kanyang mga missionary journey. Bagamat ang ilan sa kanila ay kilala ni Pablo, tulad ng mag-asawang si Aquila at Priscilla, ngunit karamihan ay di niya nakikilala. Ika-6, paano nagsimula ang iglesia sa Roma? Kung hindi si Pablo ang nagpasimula ng gawain sa Roma, paano sila naging Kristiyano? Sagot, sa panahon ng pista ng Pentecost sa Jerusalem, na kaugalian na ng mga Hudyo na naninira sa iba't ibang panig ng mundo na umuwi sa Jerusalem upang ipagdiwang ito. Sinasabi sa Acts chapter 2 verse 10 na ang ilan sa mga panauhin ay mga Hudyo na mula sa Roma. At marahil ilan sa kanila ang mga naging Kristiyano sa pangangaral ni Apostol Pedro sa Acts chapter 2, kung saan 3,000 mga Hudyo ang naligtas at nabautismuhan. Kaya pagbalik nila sa Roma, sila marahil ang nagpasimula ng iglesia doon. Ika-7 katanungan, ano ang nagtulak kay Pablo para isulat ang aklat ng Roma? Sagot, sa Roma 1:11, nabanggit ni Pablo ang pagnanasa niyang makarating sa Roma. Una, sabi niya, upang patibayin at palakasin ang pananampalataya doon ng mga kapatiran. At ikalawa, sa Roma 15:24, tumulat siya sa Roma dahil sa pagnanasa niya na makapagbukas ng gawain sa Spain, kung saan ang Roma ang pinakamalapit na daan papunta doon, at marahil ang mga mananampalataya rin sa Roma ang inaasahan ni Pablo na makakatuwang niya sa pinaplano niyang pagsisimula ng pagmimisyon sa Spain. At upang makatulong niya ang mga mananampalataya sa Roma sa pangangaral ng Ebanghelyo sa Spain, itinuro niya sa Book of Romans ang kahalagahan ng Ebanghelyo at ang malinaw na katuruan kung paano naliligtas ang isang tao. Ikawalo, ano ang kabuuang nilalaman ng Book of Romans? Ito ay nahahati sa 4 na bahagi. Ang unang bahagi ay mula sa kabanatang 1 hanggang sa Roma 3:20. Ang tinalakay dito ni Pablo ay patungkol sa kung bakit kailangang maligtas ng tao o the needs of salvation. Ang ikalawang bahagi naman ay mula sa Roma 3:21 hanggang sa ika-4 na kabanata. Matapos niyang talakayin sa unang bahagi ang mga dahilan bakit kailangang maligtas ang tao, ang tinalakay naman niya sa ikalawang bahagi ay kung ano ang paraan na pinili ng Diyos para sa kaligtasan ng tao o the means of salvation. At sa ikatlong bahagi naman ay mula sa ika-5 hanggang ika-7 kabanata ng Roma. Matapos ituro ni Pablo ang unang bahagi, sa unang bahagi ang dahilan kung bakit kailangang maligtas ang tao, at sa ikalawang bahagi naman ay ang paraan kung paano maliligtas ang tao. Sa ikatlong bahagi, ang tinalakay naman niya ay patungkol sa kung ano ang naging bunga ng kaligtasan ng tao o the results of salvation. The results of salvation. Ang ika-4 at huling bahagi naman ay mula sa ika-8 hanggang ika-16 na kabanata ng Roma. Matapos ituro ni Pablo sa mga unang 3 bahagi ang dahilan, paraan at bunga ng kaligtasan, ang tinalakay naman niya sa ika-4 na bahagi ay patungkol sa kung ano ang mga pagpapalang hatid ng kaligtasan sa buhay ng tao o the blessings of salvation. The blessings of salvation.
the needs of salvation, the means of salvation, the results of salvation, and the blessings of salvation. Ikasiyam na katanungan, ano ang kabuuang tema ng Book of Romans? Sagot, ito ay patungkol sa Ebanghelyo ng Diyos o Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Kaya nga sa unang 18 talata, alam niyo ba na 5 beses nabanggit ang salitang Ebanghelyo sa talatang 1, talatang 9, 15, 16, at 17. Ikasampung katanungan, ano ang pinakasentrong talata ng Book of Romans? Sagot, ito ay ang Roma 1:16 hanggang 17, kung saan sinasabi dito na ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas sa pamamagitan ng pananampalataya bilang natatanging paraan kung paano tayo mapapawalang sala, mapapatawad, at magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng pagsanib sa relihiyon, pagsunod sa batas ng Diyos at paggawa ng mabuti, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ika-11 katanungan, ano ang kahulugan ng salitang gospel o ebanghelyo? Dahil sa ang tema ng Book of Romans ay ang gospel o ang ebanghelyo ng Diyos, unahin nating unawain ang salitang ebanghelyo o gospel. Ito ay mula sa Griegong salita na euangelion, na pinagmula ng salitang ebanghelyo. Binubuo ito ng dalawang salita, ang prefix na unlapi na eu o EU at ang ugat na salitang angelion. Ang ibig sabihin ng EU o EU ay good, mabuti o maganda. Halimbawa, ang salitang eulogy, ibig sabihin ay mabuting salita. At ang ibig sabihin naman ng angelion ay balita o mensahe. Nagmula din ito sa salitang angelos o angels, dahil ang pangunahing tungkulin ng mga anghel o ng angels ay magdala ng balita o mensahe sa tao mula sa Diyos. Kaya kapag pinagsama natin ng you at angelion, ang ibig sabihin nito ay mabuting balita o ebanghelyo. Ang mabuting balita o ebanghelyo ang pinakasentrong katuruan ng buong Biblia mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ang salitang gospel o ebanghelyo ay mababasa natin ng 104 beses sa buong bagong tipan. At pinakamaraming beses itong mababasa sa Book of Romans kumpara sa lahat ng sulat sa bagong tipan. Sinabi ng isang kilalang professor at theologian na si R.C. Sproul na ang unang itinatanong niya sa lahat ng pinakabago niyang mag-aaral sa seminary na pinagtuturuan niya ay ang tanong na, ano ang ebanghelyo? O what is the gospel? At bakit mahalaga na ito ang pinakauna niyang pinatanong sa kanyang mga mag-aaral? Sinabi niya, una, dahil ang maging mali ang isang tao sa pagkaunawa niya sa kahulugan ng ebanghelyo ay magiging dahilan para maging mali siya sa lahat ng matututunan niya. Ikalawa, hindi sila magkakaroon ng tamang relasyon at pagkaunawa sa Diyos kung magiging mali ang pagkaunawa nila sa kahulugan ng ebanghelyo. Bakit napakahalaga na maging tama tayo sa pagkaunawa ng kahulugan ng ebanghelyo? Dahil sinabi ng Roma 1:16 na ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Halimbawa, ang isang armas tulad ng bomba o barel ay isang halimbawa ng kapangyarihan na kailangan mong maunawaan kung paano ito gamitin ng tama. Bakit? Dahil kung hindi mo maunawaan kung paano gagamitin ang isang armas, imbis na makapagligtas ito ng buhay ng isang tao, ay baka maging sanhi ito ng kapahamakan
o kamatayan sa iba kapag hindi mo ito nagamit ng tama. Gayun din naman ang Ebanghelyo kapag hindi ito naituro ng tama ng ayon sa itinuro ng mga apostol sa Biblia at ayon sa itinuro ng Panginoong Hesus. Imbis na makapagbigay ito ng kaligtasan ay baka maging sanhi ito ng kapahamakan sa iba. Kaya nga mahigpit na ibinili ni Pablo sa Galatia 1:8-9, sabi niya rito, subalit kahit kami ng mga apostol o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sa ibang salin ay sumpain nawa siya ng Diyos. Bakit ganon? Bakit ganon kabigat ang parusa o sumpa sa sino mang mangangaral ng Ebanghelyo na iba sa itinuro ng mga apostol? Maaaring ang itinuturo ng iba na Ebanghelyo ay masarap pakinggan, balit kahit masarap ito pakinggan, kung iba ito sa itinuturo ng mga apostol, mali na ito. Dahil imbis na sarili na lang nila ang ipahamak niya, kaya sinabing pakasumpain siya dahil ipinapahamak niya rin ang mga makikinig sa kanya. At upang masigurado ni Pablo na hindi sila nagkamali ng pandinig sa babala ni Pablo, alam nyo, inulit pa ito ni Pablo sa talatang 9. Sinasabi namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, sabi ni Pablo. Parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. 12 tanong. At dito na tayo magtatapos. Ano ang Ebanghelyong itinuturo ng mga apostol o ni Apostol Pablo na dapat na maging malinaw sa atin upang maituro natin ito ng tama? At ang mga kasagutan sa tanong na yan ay nakatakda nating talakayin sa mga susunod nating pag-aaral. Kung loloobin ng Diyos at kung hindi pa siya babalik, matapos nawa natin ang series na ito, The Book of Romans, sa pamagitan ng habag at biyaya ng Panginoong Hesus. Diyan po tayo nagtatapos sa ating paunang pag-aaral sa Aklat ng Roma. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa inyong paggabay sa aming pag-aaral sa paunang aral na ito ng Book of Romans. Dalangin po namin sa mga susunod naming pag-aaral ang karunungan, katyagaan at kasigasigang nagmumula sa inyong espiritu ang magbukas nawa ng aming puso at isipan upang magkaroon kami ng tama, malinaw at malalim na pagkaunawa sa mabuting balita ng aming Panginoong Jesucristo na siyang kapangyarihan nyo upang magligtas. Ito po ang aming samo dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.